Good day, si Doc Patrick po ulit ito at ang pag-usapan natin ay ang pag-erupt ng upper central incisors at ang pag-fall ng decidus or baby tooth na tinatawag na upper central incisors. So dito sa video, ang kanyang upper central incisors, kung susuriin ninyo is mobile na siya. Ayan, gumagalaw na. Itong patient is a 6-year-old na female patient going to 7 years old na. Mga ilan months na lang by June. So, yan. Bakit parang nagwiwiggle na rin yung ngipin niya is more on nasa gingiva or sa gums na lang yung attachment. Wala na gaano sa bone. At kung mapapansin niyo mamaya pag natanggal na po yung ngipin is wala na siyang roots. Katulad po niyan, wala nang roots yung kanyang ngipin. So, yung crown na lang ang naiwan. Bakit nangyari po yan? Nagkakaroon ng tinatawag na root resorption yung mga baby tooth. To give way also dun sa pag-erupt at paglabas rin ng permanent tooth. At dito, natanggal na, pag susuriin ninyo is nag-erupt na rin yung kanyang upper left central incisors. At dito, sa upper right naman, bagong bunot lang yan. Bago na lang yung sa upper left, mga nakailan weeks na. Kaya medyo fresh pa yung bunot. Okay, ayan. Dito, after 1 day, ayan, hindi na siya madugo at makikita ninyo yung upper left central incisors. Nakalabas na almost mga 1/4 ng kanyang crown. At dito, since bagong tanggal lang, after mga few weeks, magiging ganyan na rin yung itsura. Mag-erupt na rin, paunti-unti, yung kanyang upper right na central incisors. So dito, yung mga baby tooth na form yan at nag-erupt between ages 8 months to 12 months. So lalabas yung kanilang baby tooth na upper central incisors. At magfo-fall yan, doon na rin sa eruption age ng upper central incisors na permanent between 6 to 7 years old. Okay, so ito yung video. Then, dito naman sa kanyang lower central incisors, ayan makikita ninyo is nag-erupt na. Yung formation niyan, yung eruption ng lower central incisors na temporary or yung baby tooth is between 6 to 10 months. At magfo-fall yan around 6 to 7 years old. So, ayan, nauna na yung nag-erupt yung lower central incisors. Kung napapansin nyo, medyo sungki. Pero, tignan na lang natin in time, maaaring mag-align pa yan. Kasi kung isa ang nag-hold rin ng alignment ng ating ngipin is sa tongue, kung anong shape ng tongue, at yung dito sa lower lip niya. Yan yung nagbibigay rin ng alignment. Pero kung hindi talaga, magkakaroon na rin ng mga intervention like mga dental appliance na sinusuot. Okay, so yan, ang tinatawag dyan is ugly duckling stage. Wherein, magkahalo ang baby tooth at ang permanent tooth. Magtutuloy-tuloy yan, may mga matatanggal, meron papalit. Up to age 12 years old kung kailan tutubo na yung kanilang mga molars, mga second molar. Pero pagdating ng mga around ages 17, 18, up to 21, dyan yung eruption ng third molar or yung iba tinatawag na wisdom tooth. Okay, dito sa ibang patient naman, since meron retained na baby tooth,
Itong kanyang upper right central incisors na baby tooth. So kung napansin ninyo, medyo patalikod yung tubo dahil nakabara yung baby tooth at eruption time na rin ng permanent na incisor. So naghanap ng way kung saan tutubo yung permanent incisor at lumabas dito sa likod naman. So since 7 years old na rin siya, mas maganda na bunutin na rin at maaring maayos pa rin yan yung alignment ng kanyang ngipin. Kung titignan ninyo, pati yung lateral incisors, kailangan na rin bunutin dahil nagkaroon na rin ng abscess or nagkaroon ng infection at yung crown na sira na rin, more on yung root na lang ang naiwan. So, minabuti na tanggalin na rin yung kanyang upper right lateral incisors na baby tooth. So, ito, natanggal na at dito, kinukurate na lang para malinis yung loob. More on, nasa gums na lang siya at wala ng bone attachment. Itong tinanggal natin, kaya very mobile na. Pati ito, yung kanyang lateral incisor, kung makikita nyo, meron parang red na spot dyan. Dyan yung tinatawag na fistula. Since meron abscess yan or may nana, dyan nagdi-drain palabas. So, mas maganda na. So, dito makikita nyo, hindi nagkaroon ng root resorption yung kanyang baby tooth na upper right central incisors dahil more on na place siya dun sa may gum. So, walang parang force na tumutulak sa kanya. Kaya, compact pa rin at hindi talaga nabawasan yung length ng root. While yung kabila naman, yung upper right lateral incisor niya, ito yung meron fistula. Kung napansin ninyo, crown na lang ang naiwan. So, kung minsan nagtataka yung mga parents na baka may naiwan na root. So, in-explain na lang namin na talaga nagkakaroon ng root resorption sa mga baby tooth. Pero pagdating sa mga permanent ng ngipin, wala na po siyang root resorption. So, pag binunot yun, makikita natin yung, pati yung length ng root kasama po. Yung buo po yung root. Hindi po yung ganito. Sa baby tooth lang yan or sa temporary tooth lang po. Itong nagkakaroon ng root resorption. Sa mga nanood, maraming salamat po. Until the next vlog. Bye-bye!